Kamusta po kayo mga kababayan? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong ginagawa po nilang banat at batikos ngayon kay Senator Alan Peter Cayetano, ang Senate President po na kinuditan nila. At talagang grabe po. Pagkatapos po nilang mabawi ang pagiging majority nito pong mga ulupong at mga maleta gangs di umano at mga buhaya sa Senado di umano ay puro po banat na nila ngayon kay Cayetano. At siyempre po sumasagot po si Senator Cayetano. At ito po ang mga sagot niya sa mga banat po sa kanya. Lalong-lalo po si Ping Lacson, mga kababayan, ang matandang Lacson na ubod ng galing at wala po yatang anomalya sa katawan niya. Hindi kaya? Pakinggan po natin at umpisa na po natin ang mga sagot po ni Senator Cayetano. Umpisa na po natin. Number one, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Huwag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. Tama. That's been very clear to us from the start, di ba? Nung February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun ang sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Number 1, yung cover-up dito po sa flood control Tama. at napakarami pang iba. Huwag na tayo maglokohan. Tama naman si Senator Cayetano. Huwag na tayong maglokohan. Napakarami nyo pong ikino-cover up. Hindi po ba? Korupsyon at syempre gusto nyo kayo ang manguna at humawak ng impeachment ng Vice President. Alam na po natin yon. Alam na po ng mga taong bayan yon. Ito pa po, umpisahan pa po natin yung mga sinasabi ni Senator Cayetano. Mga Respond kababayan. lang ako ng konti. Ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses pero ayaw mong humarap sila sa committee. So ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba ha, na naging security. Hindi lang ni former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman, senador at mga sekretary, di ba? Alam naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So, anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami, di ba? Kaya ang susunod daw, si Senator Marcoleta, di ba? So, and then si Senator Bongo. So, I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat na dadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. From just having a platform sa Senate para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan, nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon,
Tell that to the Marines. Everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Rafi at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? O kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. Tama. So, yun ang hinihingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong manghihina. Ang message ko kay Sir Tama po yun. Di ba? Nabuko kasi sila eh. Nabuko silang lahat. Lalong-lalo po si Lacson. Kaya nga po hindi tumitigil ngayon. Hindi po ba? Ito pa po. Pakinggan pa po natin. Good morning, sir. Sabi ni Senator Lacson, sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide. Sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan niyo po ha. Multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yun sa 28 days, and, baliktarin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So, nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? So, may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Di ba? Statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing. But what it hides is essential. So makikita niyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mag-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po, si Rafi to. Yan, nakita niyo po mga tambay, ganyan po katindi silang manira. Di ba? Kung ano-ano na po ang ginagawa nila paninira kay Peter Alan Cayetano, pati po sa budget at gastos ng Senado. Ibang klase. Kasi po matitino sila. Wala po kasi silang issue ng korupsyon, lalong-lalo po ang maleta. Ito po maleta boys. Kaya nga sinasabi ni Senator Cayetano, pare-parehas ang gastos eh. Kahit walang logics, kahit saan mo daanin, yun ang gastos ng Senado. Yun talaga ang gastos ng Senado. Araw-araw gumagastos ang Senado. Hindi po ba? Dahil nga gusto lang nila siraan ang kredibilidad ni Alan Peter Cayetano. Nagsama-sama na po sila sa paninira. Di po ba? Si Lacson, magkapatid na Tulfo, pati po ang sinasabing Senate President ng Malacanang, di umano, Senado ng Malacanang, halos lahat na po sila. Dahil nga po naglabasa na po ang tunay na kulay ng mga buhaya at mga hudas na mga politiko sa ating bansa, di umano. Kaya kahit ano po ang paninira nila kay Senator Cayetano, lumabas po ang katotohanan. Talaga pong halatado naman sila kung ano ang agenda nila. Kung talaga sila ay nagtatrabaho sa taong bayan at pinoprotektahan nila ang pera ng taong bayan, bakit po nila pilit na pinagtatakpan at pinipigil ang investigasyon ni Senator Marcoleta, ni Senator Cayetano, ni Senadora Cayetano, Pia? Bakit nila pinipigil? Bakit ayaw nila lumabas ang katotohanan dito sa mga ibinubunyag ng 18 soldiers o 18 Marines o 18 bodyguards ni Saldico? Bakit ayaw? Bakit? Dahil nga mga kababayan, hindi na po sila naglilingkod sa atin. Hindi na sila naglilingkod sa atin. Nagnanakaw na po sila sa atin. Di umano, sa ating buwis. Kaya nga po,
ang kakapal na po ng mga pagmumukha nila. Dinadaan na lang po tayo sa ganda ng kanilang kasuotan. Naka-Amerikana, naka-barong, nakasaya, naka-Pilipinyana para masabing sila'y mabubuting politiko. Pero sa kaloob-looban po nila, puro po sila walangya at mga magnanakaw di umano. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya dito po, kita naman po ng taong bayan. Wala lang po magawa ang taong bayan ngayon. Dahil nga po, protektado po sila ng lahat ng ahensya at institusyon ng gobyerno. Kapangyarihan, pera, nasa kanila. At pati po ang ating tagapagbantay, ang mga men in uniform ay nananatiling tulog. Tulog na tulog. At walang pakialam sa isyu ng korupsyon sa ating bansa. Wala! Hindi po sila nakikialam. Unbelievable. Kaya nga po nangyayari sa ating bansa, naging sindikato di umano. Kaya umaasa po tayo mga kababayan na itong mga tao na ito at ang ating bansa ay makabangon at siyempre ang ating mga dasal at panalangin ay makabalik at maibigay ng may kapal ang isang agila na manggagaling sa Mindanao, ang susunod na presidente ng bansa. Sana po ipagkaloob para po ang mga nang-api, ang mga nagwalangya, ang mga politiko na lantara na kung anong klase silang lingkod bayan ay magkaroon naman po ng katarungan ng Pilipino. Magkaroon naman po tayo ng katarungan sa mga pinagagawa pong kawalangyaan ng mga taong ito na nagpakasama dahil sa pera at kapangyarihan. Hindi po ba? Kaya ingat-ingat lang po, Senator Cayetano, dahil hindi naman po kayo titigilan yan. Dahil kayo na rin po nagsabi, iniisa-isa na kayo. Dahil mismo ayon po kay Senator Marcoleta ay malapit na rin siyang hulihin. At ganun din po si Senator Go na nasa kulungan na si Senator Estrada at yung mga naghudas na sinasabi nyo nung mag-usap-usap kayo na mga senador, ang pinag-usapan nyo, handa kayong lahat na magpakulong para lang sa katotohanan at mabunyag ang kawalangian at mapanagot ang tunay na mga magnanakaw sa ating bansa. Ano po ang nangyari sa mga kasamahan nyo? Hanggang salita lang, kaya nga lumabas na merong naghudas sa inyo at naging 13 pa ang mga hudas ngayon sa Senado. Hindi po ba? At kilala na po ng taong bayan kung sino ang mga hudas at mga nagpakasama sa pera ng taong bayan. Lalong-lalo po sa Senado, di po ba? Nagkampi-kampi. Kaya halatado po. Halatado. Hindi naman po tangat bobo mga Pilipino. Kaya kami po yung umaasa ng isa pong himala na manggagaling po sa may kapal na itong mga tao na ito, mga kababayan, dahil hindi po natin idinanas ito kay dating Pangulong Duterte. Never po nangyari sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte na magmula na siya ay umupo, walang tinarabaho kung hindi po korupsyon, magnakaw at mamulitika. Hindi po nangyari yan kay dating Pangulong Duterte na ang ginawa niyang trabaho ay magnakaw at ipakulong at gipitin ang mga bumabatikos lumalaban sa pagnanakaw ng gobyerno. Hindi po nangyari. Ngayon lang po, ginawa pong lupin ang Pilipinas at ibinaon pa tayo sa utang. Sana po matigil na po ang mga kawalangyaan nila. Maraming salamat po sa mga nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po at shoutout po kay Eric Hersho from Canada, kay Annie Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Annie Jo, kay Milay, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, nabanggit na po natin, Felipe Shapno from
Texas, USA, Mika Legaspi, at kay Frank Zamora from California, USA, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, at Romulo Di Gracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo at God bless po sa inyo lahat. At tayo po mga kabayan, kailangan po natin magtiis. Tiis-tiis lang po tayo. At samahan po natin ng maraming dasal at pag-iingat nang tayo po'y maingatan. Thank you po. Bye-bye.